huwag natin gagamitin to. Kung bagong grasa yung inilagay natin, huwag natin gamitin to kasi andun pa yung mga alikabok at saka mga pusik na naghahalo. Yung bago din natin ginawa na improvise, yung gamitin natin. So, para malinis, ito pala yung unahin natin para sa ating mga mulye o leaf spring. Magtanggal pala tayo. Ganito yung risga natin para pagbalik natin mamaya pumapasok yung grasa sa So yung mga beginner na driver, baka hindi niyo pa alam paano tayo paano tayo magpasok ng grasa dito sa brisga natin. Ito yung kanina, hilain natin dito, tapos kunti lang, hilain natin ng kunti, tapos ganito maglako yung hugis niya iba ito yung para maglock, ito yun tapos iikot natin na para maglock. Oh yes. Yun, paglagay natin yung grasa. Ito maglagay yan. So pag puno nito, hilain natin ulit ng konti. I-release natin sa butas na tapos hilain ng konti para ihigop niya yung grasa paloob. Lock ulit. Ito hindi ito madali magpapasok tayo ng grasa sa grease gun. Hindi ito madali. Kailangan marunong tayo dito. Kahit na matagal, titiisin mo natin para hanggang makapasok yung mga grasa dito. So, idandahan lang natin. Tapos hilain ulit. Yun. Sumasabog dun sa loob. Kita nyo, mayroon ng bakante. So, lagyan natin ulit. Narinig nyo pa yung pag parang pumuputok. Yan ang ibig sabihin yon, hinigop niya yung grasa paloob. Ito na, puno na. Pwede natin ibalik yung yung kanyang heating. Tapos ito kailangan nakaangat ito. Maglagay tayo ng takip. Kailangan nakaangat itong handle na to para pagpasok natin mapasukan ng grasa yung kanyang pin. So ito pagtapos i-release natin yung hawakan natin to para hindi malik. Ganun din parang
mag-ano lang tayo ng 45. Tapos hilain natin to at saka i-release natin. Oh. Ayan, i-release natin para pumasok yung grasa doon. Oh, ito na. So naka ano na yung grasa at saka i-release natin to. Oh, malaman natin kung may lumabas or wala. Ayan na. Oh, lumabas na oh. Ayan. Ito na, lumabas na. So, ito pala sa mga ano natin, kung mayroon tayong natatapon na grasa dito kahit konti, ilinisin natin para sa ano yon, baka maabutan ng ulan at papuntang ilog o sa kanal. So, violation yun sa ano natin, sa environment. So, ito na oh, tingnan natin oh. Lumalabas na yung grasa oh. Ayan. So, ibig sabihin, pwede na yan. Ito lang, unahin natin siguro yung sa papuntang pivot pin. Yan ang ano. Wala, lumabas na yung ano, ibig sabihin, pumasok na yung grasa doon. So, para makita natin na lumabas yung grasa dito, kunin natin yung galing sa dito sa linya ng titing o ito oh. Ito yung hugis ng pan, ganon yung ano pa, yun malalaman natin kung lumabas pa doon yung grasa. So okay na. Ngayon, lumabas na yung grasa, pumasok na yun doon sa ano, sa linya ng papuntang lock ng pivot pin natin. So ito naman ang gagawin natin. Doon naman sa fifth wheel. Tapos kung dito tayo maghawak, baka mabitawan natin at mahulog. So dito tayo sa puwet maghawak. Natin. Ito yung sa fifth wheel ha. Ganito lang yung maglagay tayo ng grasa sa fifth wheel. Maglagay pala tayo ng grasa, huwag nating masyadong padamihan kasi sayang naman yung grasa na matapon lang doon sa likod. So yung nandito, dito na porsyon, dito lang talaga ang mas dami-damihin natin para kasi ano naman yan papuntang likod, ihila naman yung ano, yung mga grasa. Tama na to. So, pwede tayong ano naman doon. Doon naman tayo sa lip spring ano, sa pin ng lip spring natin. Doon naman tayo maglagay ng grasa. Sa mga pin ng lip spring natin, doon naman ang lagyan natin ng grasa.
So, tapos na po yung ano natin, grasa natin ng Pitwell at saka mga lead spring. So, magandang hapon po sa lahat. Magandang araw. Paki-follow at paki-share lang po ng video natin sa lahat ng mga followers natin dyan at saka ating mga supporters, mga ka-driver at saka kahit ano lang yan. Marami pong salamat. Salamat po sa kung sinong makapanood nitong video na to. Marami pong salamat sa lahat. Ito po yung ano pala, kung pag wala tayong guantes na magtrabaho tayo, ito po yung mangyari sa ating kamay. Kung hindi tayo magagamit ng guantes na or cotton gloves. So, kung ano man yung trabaho natin na dapat magamit tayo ng ganito para sa ating safety. So, marami pong salamat.